Pulis ang dahilan ng malaking latay na yan sa likod ng hita ng isang porter sa Carbon Market sa Cebu City. Inampas siya ng pado ng pulis dahil daw sa paglabag sa health protocol. Iniimbestigahan na ang insidente lalo't napabalitang hindi inawat ng kanyang mga kabaro ang nanakit na pulis. Nirelieve na sa pwesto at dinisarmahan ang dawit na pulis. Halos 20 oras na sunog ang planta ng pintura sa Mandawi, Cebu. Pasado alas 10 ngayong gabi, dineklara fire out. Pahirapan ang pag-apula dahil sa mga kemikal sa planta. Narito ang report. Maagang ginising ng nagngangalit na apoy ang mga taga-barangay Kabangkalan sa Mandawi, Cebu mag-aalas 3 ng madaling araw kanina. Kasabay ng lagablab sa planta ng pintura, bago pa ang mismong sunog, may narinig na raw ang mga residente na pagsabog. Pagdungog na magboto niya, sinagitay ng mga biyada balon sa sulod, sunog lagi. Nagliwanag na pero matindi pa rin ang apoy. Ni hindi ito naawat ng pag-ulan bandang alas 10 ng umaga. Hanggang sa maubos na ang ginapit na firefighting foam ng mga bumbero para sana mapabilis apulahin ang sunog. Mauna niyang nindot nga gamiton para mapalong na to ang kayo. Galing lang sa kadaghan po sa stock man na puro manggod pintal, mo nang nag-request na po taron og another supply. Humingi na sila ng tulong sa kumpanyang nasunugan para mapabilis ang trabaho. Umabot pa sa third alarm ang apoy. Matapos ang halos 12 oras, ay saka lang naideklarang fire under control ang sunog. Hindi pa tukoy kung ano ang sanhi at kabuang halaga ng nasunog. Wala namang naitalang namatay o sugatan. Siyempre, yung worry natin, tapos yung labanan doon, kasi yung pamilya natin nandito, especially yung mga bata. Ayon sa kumpanya, ang chemical section ng planta ang napuruhan. Handa silang makipagtulungan sa investigasyon. Mabilis namang naapula ang sunog sa isang bahay sa Agoo, La Union. Sa paunang investigasyon, lumalabas na nagmula ang apoy sa isa sa mga kwarto ng bahay. Nakaligtas ang 20 taong gulang na si Loreto na mag-isa lang at tulog ng magkasunog. At ang to the rescue sa kanya, ang alaga niyang aso na si Puti. Tumakbo siya sa kwarto ng magkasunog na at hindi tumigil sa pagtahol para magising ang tagapag-alagang si Loreto. Wala na po ako ma'am sa mundong ito ma'am. Pagkasunog na rin po ako. Di ko naman po akalain na yung aso po pala yung magliligtas sa akin. Nagkasunog din sa isang residential area sa Parañaque. Alas 4:30 ng madaling araw nang makita ang usok mula sa isa sa mga apartment. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Darlene Kai, GMA News. Bukas na raw sana ang pagdating sa Pilipinas ng COVID-19 vaccine ng Pfizer pero nabulyaso pa. Habang ang Chinese vaccine na Sinovac, nakaukit na raw sa bato ang petsa ng dating. Saksi si Joseph Morong. Si Dr. Jonas Del Rosario, isang pediatric cardiologist, nagka-COVID at gumaling pero inulila ng mga magulang dahil sa COVID-19. Hanggang madaling araw na pinapanood ko siya hanggang mabawian na siya ng hininga. Nagbihis ako ng aking PPE. For the last time, nayakap ko yung aking ama, nagdasal ako, binigay ko yung resaryo ko sa kanya. Humingi na rin ako ng tawad na hindi ko siya masalba. Ang mabait na naranasan ni Dr. Jonas ayaw na niyang maulit pa sa ibang pamilya. Siya ang nasa unahan ng pila ng mga babakunahan sa Philippine General Hospital. Hindi rin nahahayaan ng mga katrabaho ni Dr. Jonas na manaig ang COVID-19. 93.6% ng PGH employees ang handang magpabakuna. Isa akong nurse, tapos para maprotektahan din yung family ko. 100% po, wala nang pag-alanlangan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin pag binakunahan po ako. Pero po nung pinaliwanag po sa akin ng doktor, kung ano po yung epekto ng bakuna, naintindihan ko po siya. Sa Cambodia, umarangkada na ang pagbabakuna kasunod ng nasa 16 pang bansa sa Asia. Habang sa Pilipinas, hindi pa rin masabi kung kailan darating ang unang batch ng Pfizer vaccine mula sa COVAX facility. May mga dokumentong kinakailangan na i-process bago dumating yung mga vaccines from Pfizer and AstraZeneca. Yun ang ginagawa ngayon ng ating Department of Health with the assistance of the WHO and through the COVAX facility. Noong February 1, ipinaalala na ng WHO ang mga kulang pang requirement ng ating gobyerno. Ngayon, may slight delays lang sa deliveries nung initial Pfizer na 117,000. Naantala nga po yung pagdadating na inaasahan natin na mid-February. Isa pang nakaantala sa pagdating ng Pfizer vaccine ay ang indemnification clause o compensation sa mga mababakunahang magkaka-adverse effect.
Dati na itong nire-require ng COVAX facility sa Pilipinas. May indemnification law tayo. Yung Pfizer, baka February 12, nandito na po yun eh. Sa ngayon, manhihirapan kami na po yung WHO COVAX. Ginagawa na raw ito ng paraan. Kung ang COVID vaccine ng Pfizer at AstraZeneca na antala, ang pinapaborang Chinese vaccine ni Pangulong Duterte, planchado pati eksaktong petsa ng dating, kahit wala pa itong emergency use authorization mula sa FDA. Nakaukit na sa bato, nagkaroon na po ng kasunduan ng dalawang gobyerno, 23 po ang dating ng 600,000 na Sinovac. Mismong si Duterte pa raw ang tatanggap ng paunang 100,000 doses na donasyon ng China sa Pilipinas. Ilalaan daw sa mga sundalo na pang-apat sa priority list. Ang isa pang Chinese vaccine na Sinopharm, binigyan na ng FDA ng Compassionate Special Permit. Ang 10,000 doses ng Sinopharm para sa Presidential Security Group. Matagal na po natin na pag-usapan yan na seguridad at kalusugan ng Presidente pinangangalagaan. Ganyan din ang depensa noon ng palasyo na magturok ng smuggled na bakuna ang PSG. Ang isa pang tanong, bakit Sinopharm ang binigyan ng Compassionate Special Permit ng FDA? Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, PSG mismo ang nag-apply at pinayagan sila. Iyan ay kahit sabi noon ng palasyo, walang pilihan kasi hindi naman natin makokontrol talaga kung anong darating, no? At libre po ito, no? Bakit Sinopharm nga ba gayong wala itong EUA habang ang Pfizer at AstraZeneca ay meron? I think the answer is obvious, no? Wala tayong nakukuhang supply pa sa ngayon ng Pfizer at saka na AstraZeneca. Naantala nga po yung pagdadating na inaasahan natin na mid-February. Pero ang sinasabing naantala ay yung galing naman ng COVAX na hindi naasikaso ang requirement. Dahil dyan, Sinopharm at Sinovac rin kaya ang ipatuturok sa Pangulo. I can say that the President's decision is consistent, that he prefers Chinese, but I am not at authority to make public that decision. The President himself will make that pronouncement himself. Una nang umatras ang Pangulo na magpabakuna in public. Hamon noon ng kanyang mga kaalyado, mauna magpabakuna si Vice President Leni Robredo. Kumasa naman ito para magkakumpiyansa ang publiko sa bakuna, pero sabi ngayon ng palasyo, sa akin po, tignan po natin sa listahan where she falls in the order of priority. Base sa survey ng Singapore-based ASEAN Study Center, 53.7% ng mga Pilipino ang hindi approved sa COVID response ng Administrasyong Duterte. 25.4% ang approve at 20.9% ang neutral. Kulela sa survey ang gobyerno ng Pilipinas kumpara sa mga bansa sa Southeast Asia. Sagot ng palasyo, I do not know about that survey. Sabay banggit sa mga survey na maganda ang rating ng gobyerno pero noon pang Oktubre at Abril lumabas. Heto naman ang pinakabagong survey ng Social Weather Stations. Sa 1,500 tinanong, 69% ng mga Pilipino ang naniniwalang lumipas na ang pinakamalalang epekto ng COVID-19 habang 31% ang nagsasabing the worst is yet to come. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa paglagpas sa 543,000 na COVID cases sa bansa, nagbabantang magdemanda ang Quezon City laban sa isang manning agency. Ang OFW kasi na ilang linggong hinanap, inilipat pala sa isang apartment sa lungsod kahit nagpositibo na noon sa COVID-19. Saksi si Marie Zumali. February 5 na inanunsyong 8 pang kaso ng UK variant ng COVID ang nadetect sa bansa. Kabilang sa kanila ang isang hindi mahagilap sa idineklara niyang address sa Cebu. Yun pala, nasa isang apartment siya sa Quezon City. Paano siya napunta roon? Ayon sa Quezon City LGU, August 2020 pa nang dumating sa bansa ang lalaki mula South Korea. Nanatili naman daw talaga noon sa Cebu ang lalaki, gaya ng idineklara niya. Pero lumipat na siya sa Parañaque noong November 17. Habang naroon, ilang beses daw siyang pumunta sa isang manning agency sa Maynila. Habang hinihintay ang kanyang deployment, lumipat naman siya sa isang hotel sa Maynila noong January 17 at doon nag-quarantine. Automatic yan dahil nagpa-swab siya noong araw na yon na requirement sa pupuntahan niyang bansa. Kinabukasan, lumabas ang resultang positibo siya sa COVID-19 at pinadala ang sample niya sa Philippine Genome Center. Nanatili siya sa hotel sa Maynila hanggang January 21. Saka inilipat ng agency sa isa ng mga apartments sa Quezon City. Kahapon lang daw ito nalaman ng LGU mula sa DOH, kaya agad silang nagpadala ng team mula sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit. We are doing extensive contact tracing within the vicinity dun sa lugar kasi medyo hindi conducive for isolation yung
or quarantine yung lugar na pinagdalan sa kanya. So hindi rin alam ng barangay na meron palang nagko-quarantine doon. Aminado silang hindi magiging madali ang contact tracing dahil sa tagal na ng panahong lumipas. Masyado na matagal yung pangyayari doon na expose yung mga tao. 3 araw matapos lumabas na positibo ang lalaki sa UK variant, nagkaroon siya ng ubo. Pinaswab test siya ulit at ang kaniyang kasama sa apartment. Hinihintay pa ang resulta. Kaninang umaga inilipat na sila sa Hope Facility at in-X-ray. Wala silang pneumonia o malalang sakit. Ang Quezon City government desidido magsampa ng reklamo laban sa agency. Pinag-aaralan din nila kung sasampahan ng reklamo ang lalaki. This is a breach of protocol, clearly. Hindi ni-notify ang aming mga SESU sa lungsod, hindi rin ni-notify ang barangay. One misstep like this can mean the health of a whole community. What if talagang super spreader tong mamang to, no? Given pa that he has the UK variant, you can just imagine the kind of destruction and the kind of effect this would have had in the community. Pinag-aaralan pa rin kung isa sa ilalim sa special concern lockdown ang lugar na pinagdalhan sa lalaki. Isa sa mga factor para gawin ito ay kung magkaroon daw ng clustering. Ibig sabihin ay may isa o 2 household sa lugar ang may COVID positive. Pero sa ngayon daw ay wala pa namang active case ng COVID sa lugar. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang agency na hindi pa rin daw nakikipag-ugnayan sa Quezon City government. Sa kabuuan, 25 pa rin ang kaso ng UK variant sa bansa. 2 na lang ang aktibo. Yung 0.63 is the dominant, most common na variant natin. Yung DG6142 po, yung common na mutation po na nakikita natin. At sabi ng DOH, hindi na raw ito nadaragdagan. Pero paano matutukoy kung hindi naman lahat na nagpopositibo sa COVID-19 ay dumaraan sa genome sequencing? Mahigit 1,200 samples ang nasuri na ng Philippine Genome Center, na karamihay mula sa Cordillera Administrative Region, Region 2 at NCR. Giit ng DOH, walang matibay na ebidensya may community transmission na ng UK variant sa bansa. 3 lang daw sa mga kaso ang hindi pa makitaan ng kaugnayan sa ibang mga kaso. Nakikita natin in CAR, though we have 2 cases na hindi na natin malink as of now, the number of cases, in fact, we're seeing is getting smaller, no? So, hindi lumalaki, hindi pa parang drastically increasing yung cases in CAR. So, that's a good sign. We're also not seeing, as of now, additional clusters. Sa Bontoc Mountain Province, kung saan 12 UK variant cases ang naitala, ipinag-utos ang lockdown sa barangay poblasyon. Kasunod yan ang pagkamatay ng isang may COVID-19 na agarang pinalibing. Sa halos 600 COVID cases doon, 165 ang aktibong kaso. Sa buong bansa, mahigit 543,000 na ang COVID cases. Lagpas 31,000 ang pinapagaling pa. Kaya dapat maabatan ang pagdami ng mga kaso lalo na ng mas nakahahawang UK variant. Sabi ng Octa Research, posibleng may UK variant na rin sa Cebu City dahil sa mabilis na pagdami ng mga kaso roon. Kung hindi raw mapipigilan, posibleng umabot sa 300 new cases a day doon sa katapusan ng Pebrero. Pero wala pang ebidensya ito ayon sa DOH. Mahigit 2,500 ang active COVID cases sa Cebu City. Hindi naman sang-ayon ang DOH Central Visayas sa naunang pahayag ng research group na maaaring sumampa sa 70% o critical level ang hospital occupancy sa Cebu City. Sa ngayon, wala pa sa kalahating porsyentong okupado ang mga COVID beds sa lungsod. Sa kabila niyan, dapat pa rin mag-ingat at sumunod sa health protocols dahil sa pagtaas ng cases doon at sa Central Visayas. Sumipa rin ang COVID cases sa Cagayan Valley at Caraga. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. May krisis sa food security sa Pilipinas ayon sa Ibon Foundation. Kulang daw kasi ang binubuhos na pondo sa sektor ng agrikultura. Kaya ramdam na ramdam ang dagok ng ASF. Ang tugon ng Department of Agriculture sa pagsaksi ni Ivan Mayrina. Pagkakataon sanang kumita ang Chinese New Year para sa mga lechonan sa Laloma. Pero hindi raw kasing happy ngayon dahil nagkakaipitan sa supply ng baboy na sa Visayas pa kinukuha ng ilan. Yung expenses ng biyahero, irororo nila yan eh. Pagdating dito, patong yun. Kanino pa ba nila ipapasang gastos kundi sa mga suki? Mga ganito dati parang mga 8,000 lang bili ko eh. Ngayon parang 11,000 na siya. Ang puhunan mo sa lechon, sa baboy pa lang, 5,000 na. Paano mo ibibigay sa kanila ng 4,000, di ba? At kapag wala talaga mabiling baboy, paano magtitinda?
Si Inday Raganas 3 araw nang hindi nakapagtinda ng liempo at crispy ulo. Ang dati po na 80 perasong liempo araw-araw, ngayon 45 peraso na lang ang binigay sa akin. Kasi hati-hati lang daw po dahil sa kaunting supply ng baboy. Pati mga gumagawa ng malulutong na chicharon sa Santa Maria, Bulacan, pumunat ang negosyo dahil nagmahal ang balat ng baboy. Nagmahal din tuloy ang ibinibenta nilang chicharon. Pag walang balat na deliver, wala kaming gawa. Kahit sa Zamboanga City, ang mahal na rin ng karneng baboy at manok dahil sa mababang supply. Sa loob lang ng 1 taon, mahigit 3 milyon ang nabawas sa inventaryo ng baboy sa bansa, base mismo sa datos ng Philippine Statistics Authority. Bumaba ang supply, kaya tumaas ang presyo. Reflection daw ng mas malaking problema sa food security ng bansa ayon sa Ibon Foundation. Hindi pinapansin ng government yung agriculture through the decades. Talagang historically, nasa about 3, 4, 5% lang at most ng government budget na napupunta sa agriculture. Isa sa mga iniisip na solusyon ng gobyerno para bumaba ang presyo ng merkado, dagdagan ng imported na baboy. Kumpara noong 2019, mas kaunti ang import na baboy noong 2020, pero imported chicken, tumaas. Pangamba ng United Broiler Raisers Association, baka marami nang umayaw sa pagnenegosyo ng manok sa dami ng kakompetensyang imported chicken. Sa datos ng PSA, bumagsak sa 53.27 million ang broiler inventory ng bansa nitong Enero, pinakamababa sa nakalipas sa 11 taon. Ang epekto ng maraming import, masisilip sa nangyari sa bigas na tinanggalan ng limitasyon sa pag-i-import dahil sa rice tarification law. Bumagsak tuloy ang farm gate price ng palay at mga lokal na magsasaka ang nagdudusa. We're in crisis right now. We're paying the price. We're so vulnerable. We're paying the price by an accumulation of errors such that a small thing like one ASF problem, we can't even handle. Tinanong ng GMA News si Asek Noel Reyes ng DA tungkol sa sinasabing food security crisis ng Ibon Foundation na resulta ng ilang dekadang pagpapabaya sa agri-sector. Ang sabi ng DA, agree sila. Kaya nga raw merong 10 bilyong pisong budget para sa mga magsasaka ng palay sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Nilinaw kalaunan ni Reyes na ang sinasang-ayunan daw nila ay ang kakulangan ng pag-i-invest sa agri-sector. Kaya dapat buhusan ito ng public and private investments sa taon. May 27 billion pesos na pautang ang DA para sa mga hog raiser. May deficit tayong 400,000 metric tons of pork this year. That's why we are recommending to import more. Pero paano naman ang pangmatagalang solusyon? Lalo't 38 probinsya sa bansa ay may mga red zone pa rin ng ASF at hanggang ngayon, walang bakuna. Ano ba yung paghahanda ng government natin regarding sa sa ASF vaccine? Naantala lang po ang deployment ng ASF vaccine kasi mataas din ang demand. Pero meron na po tayong hakbang na mga ginawa para mag-angkat po ng vaccine. Repopulation program. We're pouring in an initial 600 million to pop up again hog raising sa mga ASF-free areas. Pero this time around, ang biosecurity measures. We're recommending communal farming. Ayon sa DA, sa Hulyo pa inaasahang gagandang sitwasyon ng local hog industry sa bansa. Kaya lagbon pa rin magtitiis ang mga gaya ni na Marivic. Kahit konting togo lang, okay na. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Ang dating masiglang pagsalubong sa Chinese New Year, pinalala ng pandemic ngayong taon. Pero may ilan pa ring nasunod na tradisyon. Mula sa Binondo, saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia, bagaman maliwanag sa libo-libong lanterns ang pinakamatandang Chinatown sa mundo, maraming binago sa tradisyon para sa selebrasyon ng Chinese New Year dito sa Binondo. Dati-rati, maingay na tunog ng tambol at sayaw ng dragon at lion dance ang bubungad sayo sa Binondo sa bisperas ng Chinese New Year. Pero ngayong taon, wala muna ang mga ito. Sa utos kasi ng Manila LGU, bawal yan maging ang mga street party, stage show, parada at palarong kalye. Pero may mga pumunta pa rin ngayong bisperas ng Chinese New Year kahit new normal ang pagdiriwang. May ilang nag-alay ng dasal at insenso. Ano bang wish natin ngayong Chinese New Year? Long life lang po, tsaka sana matigil na po yung COVID. Para guminhawa ang buhay natin, mga Pilipino, and for our health. Wala namang siksikan sa pamimili ng tikoy maliban sa ilang tindahan. Limitado kasi ang pinapapasok na customer para masunod ang physical distancing. Bibili akong tikoy kasi it's para daw sa yung pagbaband ng family din. Ang mga humabol sa pamimili ngayong gabi ng mga prutas, naka-face mask at face shield.
Ang iba naman, Lucky Charms ang hanap. Pero mismong ilang nagtitinda, tila inaalat ang swerte dahil matumal ang benta. Nakipagsapalaran lang po kami para po kahit paano kumita. Takbo na lang po. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, papayagan ang mga vendor basta't hindi sila sagabal sa mga tao at sasakyan, lalo na sa mga kalye ng Quintin Paredes, Juan Luna at Soler. Naunawaan ko naman sila. Walang masama maghanap buhay, kundi tayo nakakapamerwisyo ng kapwa. Tiya may nakaposte namang PNP personnel para tiyakin ang seguridad ng mga nagpunta rito ngayong Chinese New Year. At live mula rito sa Binondo, ako si Janie Santos, ang inyong saksi. Sa parating na Valentine's Day, ano pipiliin mo? Pera o bulaklak? Naku, hindi na kailangan mamili kung pwede namang 2-in-1. Narito ang bouquet na mahal para sa iyong minamahal. Pamita, I brought you some flowers. I like sunflowers, but they're not my favorites. Mamita, dinalan po namin kayo ng bulaklak. Wow! They're beautiful! Kung patalbugan din lang ng bouquet ngayong magba-Valentine's Day, kabog yan sa bouquet ng pera. Nagbibigay mga anak, asawa, binibigay sa mga girlfriend, pang surprise. For the love, talaga namang mapapamahal ka. Presyo pa lang ng bulaklak, 2,500 hanggang 5,000 pesos na. Hindi pa kasama ang perang nasa bouquet. Meron ngang isang customer na ang pinalagay sa bouquet, tumataginting na 60,000 pesos. Kung umaabot ng ganyan ang halaga, safe ba? Tiwala na sila, ginagawa na namin yun matagal na. Siguradong sa February 14, maraming in a relationship ang kung hindi naka-couple shirt ay naka-red. Para hindi ma-OP ang mga hindi taken. Sa Maasin City, red sa mga may jowa. Yellow ang mga masasaya at kontento sa pagiging single. Green sa mga single na carefree. Pink sa mga single and ready to mingle o yung mga jowa-ball. Blue kung secured. Violet kung feeling mo lovely. Gray kapag it's complicated. Black para sa mga nagluluksang puso na hindi maka-move on. White naman sa mga naka-let go na. Isa sa mga nag-aalab at hindi nanlalamig ang Valentine's, Oscar Oida, happily married, GMA News. Nababahala ang mga residente at negosyante sa pagdami ng krimen sa Chinatown sa California sa Amerika. Kadalasang target, mga may edad. Gaya ng isang lolang inagawan ng pera sa loob ng convenience store. Hindi pa natutunto ng suspect. Nahulikam din ang pagtulak sa 91-year-old na lalaking bumagsak at nahirapang makatayo. Dahil sa kumalat na video, nagsanib puwersa ang Asian actors na sina Daniel Wu at Daniel Dae Kim. Nag-alok sila ng reward para madakip ang lalaking nanulak ng lolo. Naaresto ang suspect kalaunan at dinagdagan na ang mga pulis sa lugar. At yan ang mga balita ating sinaksihan. Abangan niyo pa rin ating bonus shot. Ako naman Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. 25 taon nang naghahatid ng balita. Ako po si PR Kanghel. Susunod na ang Reporter's Notebook. At hanggang bukas, para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi!